Noong Abril 8, 1973, si Second Lieutenant Antonio Tony Duran Philippine Constabulary na nabibilang sa Philippine Military Academy o PMA Class 1971 ay namumuno ng isang convoy ng mga konstabulary habang mabilisang tinatahak ang 100 sa pagitan ng Pagadian at Ipil, Zamboanga del Sur na pinamumuguran ng mga rebeldeng Muslim. Sa kasamaang palad sila ay naambush, pinugutan ng ulo at sinunog ng kaaway ang kanilang mga bangkay. Si Tony Duran ay isa sa Magic 13 na nagboluntaryo para sa isang assignment sa Mindanao habang sumasailalim sa pagsasanay sa Camp Panopio sa Quezon City para sa PC Basic Officers Course. Mula noon, nakilala siya dahil sa kanyang matinding tapang sa labanan. Lumaban siya habang mabangis na nagpapaputok ng kanyang M16 rifle habang nakatayo at walang anumang pananggalang. Nakasabit ang isang anting-anting, naniniwala siyang siya ay hindi matatalo. Dahil dito, kinatatakutan siya ng mga rebelde. Mula sa salaysay ng mga nakaligtas, habang papalapit ang kanilang convoy sa lugar ng ambush, noong araw na iyon, inutusan ni Tony ang kanyang mga tauhan na alisin ang kandado ng kanilang mga riple. Nasa gatilyo ang kanilang mga hintuturo. Masinsinan niyang tinitigan ang kalsadang hugis baliktad na L sa unahan na may paakyat na bahagi sa dulo. Ang alikabok mula sa mga gulong ng sasakyan ay bahagyang nakabawas sa kanilang kakayahang makakita. Pagpasok nila sa sona ng putukan ng ambush, nagulat pa rin sila sa biglaang bugso ng putok mula sa mga automatikong rifle at machine gun ng mga rebeldeng nakatago sa mataas na bahagi ng bangin. Si Tony at ang kanyang mga tauhan, dahil sa likas na reaksyon, ay nagpaputok sa iba't ibang direksyon upang mabawasan ang papasok na dami ng bala. Isa-isang bumagsak ang kanyang mga tauhan. Tumakbo si Tony patungo sa latian sa kahabaan ng kalsada upang humanap ng masisilungan. Huli na para malaman niyang may isang grupo ng mga rebelde na nakapwesto roon. Lumipad ang mga bala patungo sa kanyang direksyon. Malupit ang mga pagkamatay niya. Pinugutan si Tony ng ulo, pinutul ang kanyang ulo at iba pang bahagi ng katawan at sinunog. Ito rin ang sinapit ng iba pa niyang mga tauhan. Ang dagdag kaalaman sa pangyayaring ito ay mula sa mista niyang si ikalawang Lieutenant Prospero Pope Ocampo, isang helicopter pilot ng Air Force. Ikinuwento ni Pope ang unang pagkikita nila ni Tony sa Mindanao. Sabi ni Pope, Biyernes ng gabi, Abril 6, 1973 nang magkaroon kami ni Tony ng pagkakataong magkita matapos ang maraming pagtatangka. Sobrang abala siya bilang PC Intelligence at Operations Officer. Nasa Zamboanga si Pope upang magpalipad ng mga PAF chopper. Ang mga unit ni Tony at Pope ay bahagi ng Peace Forces sa Mindanao sa ilalim ng AFP Southern Command. Ang dalawang unit ng helicopter ng PAF ni Pope, ang 505 Air Rescue Squadron, at ang Composite Air Commando, CACS, ay salit-salit na nagbibigay ng close air support sa mga tropa ng gobyerno. Noong gabing iyon, sa wakas ay nagkita sina Tony at Pope sa unang pagkakataon mula nang sila'y magtapos sa academy. Makalipas ang 2 araw, noong Abril 8, 1973, sa madaling araw, ang flight crew ni Pope ay ginising ng kanilang crew na may dalang mensahe ng operation order mula sa Southern Command. Agad na tumuloy sa Tungawan, Zamboanga del Sur upang kunin ang mga labi ni ikalawang Lieutenant Duran. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Pope at umikot sa itaas ng pinangyarihan ng ambush. Nakita niya ang mga labi ng mga sasakyang convoy na patuloy pang umuusok at ang mga sunog na labi ng mga sundalo na nakakalat sa tabi ng kalsada. Ang ambush ay may mga palatandaan ng isang maayos na planadong operasyon ng kaaway. Ang lugar ay halos 100 kilometro mula sa pinanggalingan, lungsod ng Zamboanga. Sa katunayan, ilang kilometro na lamang bago marating ang bayan na destinasyon.
Ang lugar ay matatagpuan sa kahabaan ng isang paikot-ikot na kalsada sa bulubunduking lupain, kaya maaaring bumagal ang convoy upang maipihit ang kurbada. Kinuha ng kaaway ang mga posisyong mataas at mababa sa bangin para sa siguradong 100% na pagpatay, sapat ang kanilang kumpiyansa na nagdala pa sila ng mga timba ng gasolina upang sunugin ang lahat hanggang sa lupa. Nakalulungkot, ang oras, ang lugar, at ang pag-atake ay naganap sa araw na iyon na tila isinumpa. Wala pang 48 oras matapos kaming maghiwalay ng masaya. Pinag-aralan nila silang mabuti. Inilapag nila ng mahinahon ang kanilang helicopter sa kalsadang nasa harap, sapat na kalapit upang makita ang mga labi ng engkwentro. Gusto ni Pope na bumaba mula sa eroplano, ngunit sa isang mainit at delikadong kapaligiran, kailangan nilang panatilihin ang RPM 5,000 para sa agarang paglipad sakaling kailanganin. Sa kanyang panig, malinaw niyang nakikita ang mga tropa na ipinapasok ang mga labi ng mga labi ng mga nasawi sa mga cadaver bag at inaayos isa-isa sa deck. Ang huli ay kay Tony na sunog at lumiit ng hindi na makilala. Nakikita ni Pope ang kanyang kanang kamay na nakataas ng matigas na parang ipinagtatanggol ang sarili, kaya pinaghihinalaan niyang siya ay nabaril, nakahiga sa lupa, ngunit sapat pang buhay upang makagawa ng pagtatanggol ng binuhusan ng gasolina upang sunugin at tuluyang masunog. Mabilis na ibinaba ni Pope ang kanyang helmet visor upang itago ang kanyang mga mata. Naiintindihan ito ng kanyang unang piloto. Kinuha niya ang kontrol ng Chopper 1. Nandoon ang 2 mistas, isa buhay, ang isa patay. Habang sila'y umaangat, lumingon si Pope upang tingnan ang mga bag sa likod at bumulong sa Ilocano. Mista, agawid tan. Ibig sabihin sa Tagalog, mista, uuwi na tayo. Umupo siya ng malalim sa kanyang upuan at nakatitig ng walang imik sa harap. Iniisip ang mga sandaling iyon, 2 gabi lang ang nakalipas nang sila'y pinagsama ng pagkakataon, ngunit ngayon ay tuluyan ng pinaghiwalay ng tadhana. Hindi namatay sa walang saysay si Tony, tiyak. Maaaring patunayan ito ng serbisyo at pati ng kaaway. Ang kanyang mga medalya at tapang ay sumasalamin sa mga bayad na kanyang ibinigay. Ang trabahong kanyang ginawa sa pamahalaan para sa pakikipaglaban para sa kapayapaan. Ipinapakita ng mga alaala ang panganib na likas sa propesyon ng armas na, sa pinakamalala, ay maaaring humantong sa kamatayan o malapit sa kamatayan ng mga sitwasyon.